Love ko ang status mo or throning? Ang throning, to date someone primarily for their social clout, usually putting them on a pedestal to elevate your own image. To subconsciously pursue a relationship as a brand collaboration and not the connection. Feeling ko mas nangyayari to sa ano? Nangyayari to sa... madalas sa atin. Oo, madalas sa lalaki. Kaya may personal experience. Hindi, feeling ko madalas sa showbiz. Sa industriya natin. Showbiz. Pero feeling ko rin it's some sort of parang byproduct na lang siya. Kasi totoo naman aminado natin, lalo na if you're dating within the industry. I mean, mas may angat talaga sa inyo dalawa. Gets. Oo, pantay kayo. Pero at some point, may masikat. May masikat talaga. Mas time niya ngayon. Maaaring time mo naman in the future. But right now, it's like that. Tapos talagang nadadala na lang. Feeling ko it's just a byproduct of the relationship. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga ganun is talagang you're there just for the clout. Maaring legit talaga may relationship kayo. It's just that yun yung nature of the job. Ikaw, Larks. Larks man. Ako hindi ko pa naman experience yung ganong parang nakipag-jowa ako para sa clout. I mean, yung kagaya na sabi mo, byproduct na, dumating na lang siya bigla. Parang gano'n na lang. Kasi sa showbiz, di mo rin kasi malalaman minsan kung genuine or... Well, alam mo. Diba? Parang tsaka kung genuine man, dadating na rin naman talaga yun. Saka, oo nga naman. Kayo, meron pa kayo? Ako parang parang ako nga parang medyo ingat nga ako sa ganun kasi parang gusto ko din talaga ng genuine connection din talaga. Yun yung nilook forward ko with relationship. Kasi ayoko naman na mamahalin ko yung tao dahil sa status niya, mahalin ko yung tao dahil sikat siya. Mas okay pa nga sa akin na parang if makikita ko yung partner, parehas kami nagsisimula, ganun. Di ba? Ewan ko, that's for me. Ako siguro, I've never dated anyone with the intention of building clout. Pero, siguro, tinitignan ko yung, if someone's more established kasi than me, I assume na that person has more life experience, is more disciplined. Secured. Yung madadala ako sa habits niya. Gets. So, siguro, ganon. Yun yung I'm dating, if I'm thinking of dating someone who's above me on the social ladder, it's for that reason. Not because magkakaroon ako ng clout or yayaman ako or whatever. It's because alam ko na mag-i-improve ako as a person because of this guy. Bawa, yung guy is laging nag-gym or masipag sa school, ganyan, matalino. Yung feeling ko, marami akong matututunan, madadala ko sa magiging fit ako, yung mga ganung bagay. Yan. For growth. Yes. Eto, pero kayo, may nakita na ba kayo sa showbiz? We don't have the name yet. Or not showbiz. Or in general. In general. Yeah. Na-feel nyo na parang, ay, ano to? Parang, oo. Oh, yes. May friend akong Jack and Emma na si Emma ay parang mas nakakaangat. Tapos parang di naman ako sure, pero parang feeling ko lang na medyo may gamitan involved. Para umangat. Oo, para umangat si Jack. Ako din naman pero hindi ako sure. Yeah. I mean, haka-haka lang naman. Basa na naman natin to from an outsider's point of view. Pero ako din, parang may mga paminsan di naman nagsimula dun. Oo. Parang eventually the relationship. Naging ganun. Parang nalaman ko na parang ayaw na ni Jack ni Emma. Isa, pero parang nagsistay pa rin. Benefits. Oo. Kaya stay lang muna. Tsaka nandito si Jack or nandito si Emma. Kaya parang, sige. And also sometimes kapag yung partner mo is, yun nga, is higher than you, parang natatakot ka din to leave kasi mawawala yung the connections. Baka the connections na na-build mo through that partner, yung mga ganun. Actually, nangyayari nga din siya outside of showbiz eh. Yeah, no judgment naman. Yeah, kasi transactional kanya-kanya naman yung relationship. Totoo, Kung alam naman nila kung anong nakukuha nila sa isa't isa, that's good. Ikaw ba, Larkin, syempre, huwag na natin ikaila, pogi ka, mayaman ka. Hindi naman. Mayaman ka. Huwag kang magsalita. Huwag kang sa BF ka nakatira. Sa pangit ka ng pera eh. Diba? Sige, please. Tapos
bangga ka sa Skyway, the next day iba yung coaching dala mo. Hindi ka mayaman. Kumakanta pa, nagigitara pa, nasa iyo na lahat. Pa. Like, ano ba? So, naka-experience ka na ba na parang na-feel mo na ginamit ka for clout? Hindi naman. Okay. Even in friendships, have you guys experienced na parang, ay, nakiki-close to sa akin Oo. Nakaramdam ka yun, doon sa friendships ako nakaramdam. Mas ganun. Mas sa friendships. Maybe. I can't recall, pero baka. No. Ikaw sa friendship. Paano mo na ano? Paano mo nasabi? Ano yung vibes? Kasi ano yun, yung friend ko na yun, parang bigla, never kami nag-usap pa. As in, parang nakikita ko lang siya somewhere, ganyan. Tapos biglang out of nowhere, bigla na nagchat na, uy, kumusta ka na? Ganyan, long time no. Parang nakikipag-close. Ka? Oo, mga starting days pa lang natin. Tapos, ako naman, syempre, ayun, parang di na, kakilala ko naman siya, di ko naman siya isa-snub. So, okay, ito naman, okay naman. Pero medyo ingat ako kasi halatang-halata eh. Gets. Biglang concerned sa'yo? Biglang concerned na, anong paki mo sa buhay ko? Nung dati. Dati, diba? Ngayon biglang nangangamusta ka? Parang ganun. Na-off ako sa ganun. Yeah. Oo naman. Tsaka, sure. mararamdaman mo yan eh. May pulso yan. Na parang, yeah. Something's fishy here. Ako din dati, na may tropa kami nung high school. Actually, upper class to na babae. Parang 2 years higher sa amin. Sinaaya-aya namin pare lumabas. Tugat si ate girl. Sige, okay lang, ganun-ganun. Nagsparkada na. Bigla nag-chat pare. Yung paramdam sa'yo bigla? Pupunta akong Manila. If you wanna go out, message ka lang. Sabi ko, minura. Bigla tayong lalabas. Tutur kita. Ba? Ano ka? Sino ka? Fantasy ka. Cash out ka lang sa akin. Di ka nag-invest sa akin nung papunta ako doon, men. Sell high ka lang. Fuck no. Fuck no.